Sa isang malayong bayan, namumuno ang isang haring malupit at gahaman. Sinasamsam niya ang mga lupain, negosyo at ari-arian. Fiona Cassidy Buen, tumatakbo bilang presidente ng Konseho ng Masang Estudyante. Naniniwala ako sa tunay na pagbabago ng ating komunidad. Sa inyong suporta, nais kong magdala ng mga bagong ideya at bagong pagbabago sa pamantasan. Sa ating kolektibong aksyon, makakalikha tayo ng mga aktibidad at proyekto saan lahat ay makikinabang at matutulungan. Ipinagbabawal din niya ang maraming bagay. Lahat ay takot sa kanya. Ang lumabag sa kanyang utos, tiyak na makakatikim ng mabagsik na parusa. Every voice shall be empowered. Ang inyong mga ideya, alalahanin at pangarap para sa ating paaralan, lahat ng ito ay mahalaga sa akin. Bilang inyong kinatawan, ipinapangako ko na maaasahan niyo kung maging laging handa, maaabot at may pananagutan sa bawat isa sa inyo. Kaya sa paparating na halalan, huwag ninyong kalimutan ang kandidatong makikinig at iaangat kayo. Para sa Masang Estudyante at para sa Sintang Paaralan, Fiona Cassidy Buen para Pangulo. Maraming salamat po. Ang tagapagpatupad ng parusa, ang libo-libo niyang mga alagad na titikbalang, mga insektong mababagsik, matatalim ang mga ngipin at may malalaking tenga. Paano ba yan? Nasa iyo na ako. Bakit? Ang-doubt ka ba yung hindi mapupunta sa akin? Hindi naman. Ano lang po ang mga mananalo niya? Talaga? Wala naman silang panama sa iyo. Pala mga kaibigan ko, si Mark at si Ann. Yes, ito nga pala, magaling yan, student leader yan. Magaling sa school. Agad nilang naririnig ang anumang salita na sasabihin laban sa hari. Ah, 1,500. Ah, 1,000 lang actually. Thank you. Huhulihin nila ang mga suwail na nagsabi at dadalhin kung saan, at saka sila ugong ng sabay-sabay para burahin at makalimutan ng mga tao ang kanilang narinig. Isang araw, sa sukdulan ng kasamaan ng hari, umusbong ang dalawang maliliit na sungay sa ulo niya. Hindi ito dapat malaman ng mga tao, pa siya ng hari. At bago siya magtago sa palasyo, binasa ng alipores ng hari ang bagong utos niya para sa mga titikbalang. Ang pasya ng hari, di dapat mabali. Hulihin, parusahan, agad-agad, dali-dali. Ang sino mang magsabi na, may sungay ang hari! Nang minsang magpagupit ng buhok ang hari, nanlaki ang mga mata ng barbero nang makita niya ang sungay. Bakit? May nakikita ka bang kakaiba? Wala po. Wala po ako nakikita. Mabuti naman. At wala ka ring pagsasabihan. Kung hindi, makikita mo. Nang palabas na ng palasyo, takot na bumubulong sa sarili ang tila matandang barbero. May sungay ang hari. May sungay ang hari. Pero, naririnig pala siya ng isang loro. Kaya, pumalahaw ito ng, may sungay ang hari! May sungay ang hari! Agad-agad, mula sa iba't ibang direksyon, dumagsa ang mga titikbalang. Binuhat nila sa ere ang barbero, pati na ang loro, at tinangay patungo sa kung saan. Maya-maya pa, may narinig na ugong ang mga tao, at biglang wala nang makaalala pa sa tunay na nangyari sa kawawang barbero at loro. Lumipas ang ilang buwan, napansin ng mga tao na 12 barbero pa ang naglaho sa kanilang bayan. Pero, laging walang makapagsabi o makaalala kung ano ang nangyari sa kanila. Isang araw, ipinatawag ng dakilang alalay ng hari si Pedro.
ang pinakahuling barbero sa bayan. Muntik na niyang mabitawan ng kanyang gunting nang tumambad sa kanya ang hari. Bakit? May nakikita ka bang kakaiba? Wala po. Wala po ako nakikita. Mabuti naman. At wala ka rin pagsasabihan kung ayaw mong matulad sa iba. Pag-uwi, hindi mapakali si Pedro sa kakaisip sa nakita niya. Kaya pala hindi na nagpapakita ang hari. Kaya pala nauubos na ang mga barbero. Dapat itong malaman ng taong bayan. Pero, paano? Binusalaan ni Pedro ang sarili ng isang peraso ng tela para hindi siya makapagsalita. Ilang gabi siyang hindi makatulog. Gigil na siyang ipagsigawan sa lahat ang nakita niya. Nang hindi na talaga siya makapagpigil, isang hating gabi, habang nagsasalita na sa paghilig ang mga titikbalang, nagukay si Pedro ng butas sa lupa sa may kawayanan. Bumaba siya rito, inalis ang busal, at sa kanya ibinulong ang lihim sa ilalim ng lupa. May sungay ang hari. May sungay ang hari. Pagkatapos, agad siyang gumapang palabas ng hukay at muli itong tinabunan ng lupa. Habang lumalalim ang gabi, nasipsip ng mga ugat ng kawayan ang lihim na ibinulong ni Pedro sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, nang humangin ng malakas, kasabay ng langit-ngit at lawis-lawis, ay inuluwal ng mga kawayan ang isang umaalulong na tinig. May sungay ang hari! May sungay ang hari! Nangilabot ang mga tao sa narinig. Nahilo naman ng mga titikbalang sa kakahanap kung saan nanggagaling ang tinig. Palihim na nagpulong ang taong bayan tungkol sa kanilang narinig. Iginuhit ni Pedro ang kanyang nasaksihan sa loob ng palasyo para hindi siya marinig ng mga titikbalang. Pagkatapos siyang magpahayag, nagkaisa ang taong bayan. Ano to? Buksan niyo ang Facebook niyo. Ano yan? Hindi ko ito to. Nakapay natin ako. Kasi si President natin huli. Ano to? Hindi ko ka! Tingnan niyo nakapay natin ako. Hindi sa'yo. Pag ginusto mo yan, Ginusto ko. Ako lang. Eh, di ba kasupot naman kayo? paano hindi namin gagawin yung tinatakot mo kami? Ito nangupit. Ito ini-enable ako. At ikaw namumugbog ka, di ba? Oo, kasi inuutos mo yun para hindi lumabas ang mga baho mo. Wait. Gagawa tayo ng paraan. Huwag tayo magsisira. Okay? Sama-samang sumugod sa palasyo ang mga tao para usigin ang hari tungkol sa kanyang mga sungay. Pero, tumanggi ang alipores ng hari na papasukin sila. Kaya't sinira nila ang pinto at nagpumilit silang pumasok. Napanganga ang lahat nang makita nila ang hari. Hi everyone, this is Fiona Cassidy Canlasbuen, your current SSC President. I'm here to make a statement, public statement, tungkol sa mga allegations and issues about me. About mga anomaly, yung mga bullying issues, ng mga binuli ko raw. Okay, so let's say na totoo nga yung mga yun. Hindi ko ba kayo napagserbisyuhan? Hindi ba kayo nakinabang sa akin? Ang dami ko namang proyekto, di ba? Sa narinig
Agad na sumugod ang mga titikbalang at binuhat ang hari sa ere, pataas ng pataas. Hoy! Ano ginagawa ninyo? Ibaba ninyo ako! Ibaba ninyo ako! Ibinaba nga siya ng mga ito, subunganga ng isang bulkan. At kabuntot niyang bumulusok ang sanlaksang tiktikbalang na ibinagsak din ang kanilang sarili sa kailaliman. Students, this is Jan Hendrix L. Vallespin, your SSC Vice President. This live will be just very quick. Alam kong aware kayo sa mga issue recently na kung saan nadadawit ang pangalan ko. The allegations have put me in a rough state these past few days. Masyadong masakit ang mga natanggap kong salita at pangungutya. Hence, I went live to announce that I decided to step down as the Vice President of the school. I believe that this decision of mine will benefit my mental health in the long run. To our fellow student, nais ko lang ipaalam sa inyo na hindi namin ginusto lahat ng ginawa namin. And we're really sorry for what we did. Nadamay lang kami sa inutos ni Eve. Hindi namin ginusto yung mga yun. May nagawa akong kasalanan dahil inutusan ako ni Eve kasi kailangan daw patahimikin yung mga nakakita ng mga pinagawa niya sa amin. Pati yung pera na kinuha ko noon sa funds ng klase, inutos lang sa akin ni Eve at siya lang talaga yun ang hinabang doon. And napagdesisyonan na rin namin na bumaba na sa pwesto o umalis para hindi na kami masangkot sa mga ginagawa niya. Sa wakas, naging malaya na ang bayan sa haring malupit at gahaman. Nagpasalamat ang mga tao kay Pedro sa pagbabahagi niya ng katotohanan. Pumili tayo ng bagong pinuno, pangunguna ni Pedro, at sumang-ayon naman ng lahat. Sa kanilang pagkakaisa, nailuklok nila ang isang bagong pinuno na magtataguyod at magtatanggol sa kabutihan, katarungan at kapayapaan. Ang pang-aabuso sa kapangyarihan at pagtapak sa maliliit na individual ay hindi lamang nasasaksiyan sa malalaking institusyon ng lipunan. Ito ay talamak o nangyayari rin maging sa paaralan. Ang pagkapanalo at pagkakaluklok sa isang posisyon ay isang oportunidad na dapat pinahahalagahan at ginagamit ng tama. Sa buhay, iba't ibang pagkatao ang ating nakakasalamuha at ilan sa mga ito ay may mga sungay na mahirap putulin. Kung hindi ito direktang mabali, maiging piliin na lang natin ang mga taong naglilingkod ng may malasakit at katarungan dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o titulo, kundi sa kabutihan at integridad ng puso.